Pangalawang buwan na po ng 2025. Ngayon po ay araw ng buwan ng mga puso. So simulan natin ang buwan ng mga puso sa isang tema na actually ang direction po natin this month ay mga biblical foundations po. Napakahalaga po na meron po tayong tinatawag na pundasyon. At alam na yan, maraming beses na po ipinaliwanag sa atin ang value, gaano kaimportante ang mayroong pundasyon sa buhay. At kaya nga po tayo sa mga susunod na mga linggo ay pag-usapan natin ano ba yung mga biblical na foundations o biblical foundations for us to stand with para maging stand firm po tayo. Sapagkat sa pagtayo natin, dapat may matibay tayong pinanghahawakan o foundations. So, binasa po kanina ang isang story na ito po ay alam na natin. Ito po ay ang babae na ninanais hatulan ng mga tao dahil siya ay in act. Sabi ay sa kwento, nahuli sa akto ng kanyang ginagawang pagkakasala. Pero let's see the story. Ano ba meron sa likod ng story na to? At bakit ang Panginoon ay pinahintulutan na sa pamagitan ni John ay isulat ito. Pero doon po sa 14, sa mga previous verses, ito naman po ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, sumagot si Jesus, kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam kung saan ako nanggaling at kung saan ako papunta. Ngunit hindi nyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. So ang context nga po doon ay nung sinabi ng Panginoon sa babae, umuwi ka na, pinatatawad ng iyong mga kasalanan. Biglang nag-isip ang mga Pariseo o mga tao nakapakinig, sino ba to na nagpapatawad ng kasalanan? Diyos lang ang maaari magpatawad ng kasalanan. Yun ang word. Kaya ito din naman ang sinabi ng Panginoon. Alam nyo, dito meron pong verse sa Bible na napakagandang i-reflect natin. Madalas ay nire-reflect natin yung John 3:16. No? Ang ganda ng verse na yon, sapagkat dito ipinapahayag ng Ama kung gaano niya minahal ang mundo o ang daigdig. Pero, yung kasunod na verse, ito po ang sinasabi. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Very clear ang reason ng Ama kung bakit niya sinugo ang anak. At very clear para sa Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Kaya sabi sa babae, nasaan na yung mga taong gustong hatulan ka? Sabi niya, wala na po. Gayon din naman, hindi rin kita hahatulan. Napakagandang manggagaling sa salita ng tagapagligtas, ang mga salitang hindi kita hahatulan. Pero tayo madalas humahatol at madalas ding nahahatulan. Ano kaya ang mga batayan o pamantayan ng tao sa paghatol? Yan yung pag-aanohan natin, pag-usapan. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, hayaan niyo po na sa umagang ito maging bukas po ang aming puso, isipan, sa pamamagitan po ng pag-abot ng Espiritu Santo sa aming puso at isipan upang dumating ang liwanag at mga katotohanan ng mga salitang inyong ipinahayag na kung paano po ito naintindihan ng babae na gustong hatulan ng mga tao, kung paano niya naramdaman yung pag-ibig at pagpapatawad. Ganon din po namin maintindihan sa umagang ito ang pag-ibig at pagpapatawad. Gayon din naman sa parte ng mga gustong humatol, alam namin may dahilan din po kayo, gusto nyo rin po silang abutin upang itama ang mga pag-iisip
nang sa gayon ay hindi magkakasala sa pamamagitan ng paghatol sa kapwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang dalawang katotohanan ito ay dalahin sa aming mga puso upang sa gayon kami ay makakapamuhay ng umaayon sa iyong kalooban. Purihin po kayo sa tulong ng Espiritu, turuan niyo po kami ng mayroon pong liwanag. Ang inyong lingkod itago sa likuran ng inyong pagpapala. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So ano ba yung mga pamantayan ng tao sa paghatol? Sigurado ako meron tayo. Tama? Kasi nagagawa rin naman natin talaga ang humatol sa kapwa. O kung tayo man ay hinahatulan, meron din silang pamantayan. Tingnan natin kung pare-pareho. Sabi ng Panginoon, humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao. So, ginamit po sa NASB, o yung New American Standard Bible, ang salitang according to the flesh. Ang paghatol daw ng tao is according to the flesh. Ano ba ibig sabihin noon? So, ang flesh, alam natin, ito ay pinaghaharian ng kanyang kamalian. Kumbaga, ang laman o ang ating flesh ay under the law of sin. Therefore, ang paghatol ay hindi valid. Kumbaga kung tutuusin, Pangalawa, sabi sa Amplified Bible, by human standard, just by what meets the eyes. Kung ano daw ang nakikita ng mata, madalas tayo doon ay nagbabatay ng ating kahatulan. Pero, yung mga ito ay makatotohanan. Tingnan natin, may mga 4 akong nilista dito na you judge according to the flesh and I'm not judging anyone. Ang ganda ng word ng sabi ng Panginoon. Kayo yung humahatol ayon sa pamantayan ng tao, pero ako, hindi ko kayo hahatulan. Mind-blowing. Kasi, si Jesus, walang kasalanan. Perpekto, ganap. May karapatang humatol, pero ang sabi niya, I'm not judging anyone. At kung siya man daw ay maghahatol, niyan ay tama sapagkat kasama niya ang Ama. At ang Ama ay Diyos ng katuwiran. He is a just God, a righteous God. Therefore, sila ay may karapatang humatol. Pero ang sabi ng Panginoon, I'm not judging anyone. Bakit natin kailangan? Kasi kailangan magkaroon tayo ng matibay na foundations in dealing with people, in dealing with other people. Kasi baka tayo ay, sabi nga sa Lucas chapter 7, Matthew chapter 7, huwag kayong humatol upang hindi rin kayo hatulan. Kung ano ang panukat na ginagamit nyo sa iba, ay isa rin panukat na gagamitin sa iyo. Bakit ganun ang Panginoon? Kasi gusto niyang makita ano ang dapat umiral sa isang tao. Ano ang dapat umiral sa katauhan natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak kay Kristo, bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito yung mga batayan na maaaring batayan din natin. Batayan sa iyong pagtingin sa kapulaan ng iba. Lagi nating tinitingnan ang kapulaan ng iba. Maraming beses na natin ito inaan kasi we would like to establish a foundation na tayo po ay lumalabas at marami tayo nakikita, hindi po tayo magiging judgmental. Pangalawa, batayan ng pagkumpara sa sariling gawi at sa gawa ng iba. We always compare ourselves to other. We are looking ourselves better than other. Tama. Pag inferior tayo, ang tingin natin magaling ang iba sa atin. Pero napakababa naman ang tingin sa sarili, walang confidence. Kabaliktaran naman noon sa overconfidence, or confidence naman yung sarili niya, overconfident siya sa sarili, tinitingnan naman niya ang gawin ng iba na hindi maipapantay sa kanyang gawain. Pangalawa, batayang isinasang-ayunan ng mga taong hindi kumikilala ng sariling kapulaan. Ayan, umiwas tayo sa mga taong walang pagkilala sa kanyang sariling kamalian. Kasi madadamay tayo. Mahahawa nila tayo. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, bad company corrupts good character. So iwasan natin yung mga bad company kasi baka madamay tayo. At batayang pinatutuhanan ng kilos na nagawa ng iba. May ebidensya naman ako bakit ba? Kitang-kita naman Sabi ng mga tao, yung babae niyan, huling-huli na nga sa akto
Dapat talaga siyang hatulan. Pero ang nagiging batayan nila ay laging doon sa nagawang mali ng iba. Pero hindi nakikita ang sariling gawi. So anong gustong i-deal ng Panginoon dito? Ano yung accusation sa kanya? Nahuli. Sino ang naka-witness ng act? Naandun kaya sa mga kasamang tao na nagdala sa kanya? At paano niya nakita? No? Paano niya nakita? Sinilip niya yung ginagawa ng dalawa? Di ba? Maaaring may nagsumbong. Pero ang sabi nila nahuli sa akto, sino nakahuli sa akto? Andun kaya yon? Bata ba siya? Matanda ba siya? Kaya niyang i-describe ang mga pangyayari? Pangalawang tanong is ito, maaari ba na isa lang ang may sala sa act na ito? Pwede ba isang tao lang ang nagkasala ng adultery? Mangyayari ba yon? Dapat dalawa sila dyan na ihaharap. Bakit yung babae lang? Kasi gusto nilang hatulan yung babae at hatulan ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi doon, ginawa nila yun to trap Jesus. Ilagay si Jesus sa alanganin. Bakit? Kapag hinatulan niya yung babae, sige batuhin nyo according to Moses' law, meron namang law na nilalabag siya, ang law ng Romans, na hindi sila binibigyan ng karapatang magparusa. At kung hindi naman niya susundin, gaya ng kanyang ginawa, siya naman ngayon ay pararatangan ng mga Hudyo na hindi siya tumutupad sa utos ni Moses. Ipit ang Panginoon, walang pupuntahan. Napakatalino ng Panginoon, Diyos nga siya. Galing, ano? At doon sa accusation nito, ito ang sabi niya, according to the law instituted by man, tayo ay bumabatay sa utos, ay sa paghatol sa pamagitan ng batas na itinakda ng tao. Siyempre, dito po sa atin, meron tayong tinatawag na law of the land. At ang bawat law of land ay meron pong karampatang parusa. Di ba, pinag-aaralan niya nila Marga, ng mga pulis, ayan, ng mga lawmaker ni Ella. Alam ni Ella yan kasi siya ay nag-aaral ng ano. So, laging may katapat. Pero minsan, ang pagbatay doon sa is because may katapat, hindi naman alam ko ano totoong dahilan. Bakit niya nagawa ang isang crime? Minsan, labag sa kalooban, pero napilitan siya kasi pinorse siya ng ibang tao, pinuwersa siya ng ibang taong gawin, at nagawa niya, siya ngayon ang hahatulan. Hindi ang taong namuwersa sa kanya na gawin ito. Ngayon, dito po, sa sa story na to, ang babae, ayon doon sa pag-aaral, siya ay may trabaho. Ang trabaho niya ay nagbibigay ng aliw. Ginagawa niya para mabuhay siya, hindi ko sasabing tama ha. Pero hinatulan siya. Ngayon, nahuli daw siya sa akto at maaring andoon nga yung nagpapatotoo, merong utos ang batas. Sabi nila, now, in the law of Moses, commands us to stone such women, or women, who then do you say? What then do you say? Sabi niya, ikaw ay isang Hudyo. Ayon sa utos ni Moses, dapat batuhin ang babaeng ito namin. Ang galing eh. Stone us. Batuhin namin. Dahil huli siya sa akto ng pagkakasala. Ang kulit nila, ayaw tumigil. Ano ba sasabihin mo? Bakit di ka naimik dyan? Hindi naimik ang Panginoon eh. Hindi dahil sa hindi niya alam ang sasabihin niya. Meron siyang gustong iparating sa kanyang pananahimik. Alam, minsan, God is silent. Kasi gusto niyang mayroon tayong maintindihan. So they are consistently asking Jesus, anong gagawin natin? Ngayon, nagsulat siya sa buhangin. Ewan ko na sinulat niya. Siguro Leviticus 20:20. Sabi niyan, if a man commits adultery with his neighbor's wife, both the man and the woman who committed adultery must be put to death. Bakit yung babae lang ang nakaharap dyan? Dapat, nasaan yung lalaking nahuli sa akto? Iharap nyo rin. Aside from that, marami pa doon. Hindi ko alam, ano sinusulat ng Panginoon? Wala namang sinabi doon kung ano sinusulat niya. Baka nagsusulat, Levitico 20:20. Alam ng mga ito. Nababasa nila yan sa Torah. No? Ngayon,
Ayan, ito rin ay nagiging batayan ng paghatol, maling interpretasyon ng law. Mali ang pagkaintindi sa utos. Imagine, inihaharap ang babae at sabi nila, ayon sa kautusan ni Moses, dapat naming batuhin ang babaeng yan. Nakalagay ba doon naming? Di ba? Ang sabi doon, ang babae at lalaki dapat iharap. Mayroon lamang pinapanigang side. Yan, mali ding hatol yan. Nasa isang side ka lang pumapanig. Tingnan niyo yung story. Ano pinapanigan lang nila? Hindi ko alam kung saan. Pero hindi nila pinapanigan ng babae. At ito yung talagang layunin nila. They ask this to trap him in order that they might have evidence to accuse him. Sometimes, yung paghatol natin is an accusation, pero wala naman tayong batayan. Ano recommendation ng Panginoon? Ayan. Jesus stooped down and started writing on the ground with his finger. Sulat siya. Hindi ko alam kung ano sinusulat. No? Siyempre, magkukot ng attention yun. Tama? Mawawala panandalian ang attention sa babae. Saan pupunta ang attention nila? Sa kamay na gumagalaw. Ano may isinusulat sa lupa at habang sila'y nakatingin, nababasa nila. At habang nababasa nila, biglang, nag-uunti-unti nang nagliliwanag ang kanilang mga isip. Kaya, ano ang naging hatol ni Jesus sa lahat? Ito, he who is without sin among you, let him be the first to throw a stone to her. Diba? Anaan doon, matanda hanggang bata. Mga lalaki karamihan. Ngayon, sabi niya, sino ang walang kasalanan sa inyo, siyang maunang bumato? Leviticus 20:20, baka isa sa mga lalaki doon nakasama ng babae ito one time. Hindi lang nahuli sa akto. Yan ang recommend ng Panginoon. Sino ba ang walang sala sa inyo? Sige, bumato na kayo. Libre na, free. Hanggang sa gusto nyo. Hanggang may mapupulot kayong bato, ibato nyo na. Siguro, budampot na lang sila ng graba. Pero wala kahit isa ang bumato. Bakit kaya? Ano ang realization ng mga tao doon? The mind, the realization, dapat maging mind and realization din natin. Dito papasok ang biblical foundation. What realization is this? All have sinned. They realized na wala sa kanila ang hindi nagkakasala. At yan ay sinasabit, pinatotohanan ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Lahat ay lumilihis, lahat ay papalayo sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. So meaning, yan ang katotohanan na hindi natin kayang takbuhan, kalalagayan ng lahat ng tao na maglalayo sa atin sa paghatol natin sa kapwa, sapagkat ang paghatol natin sa kapwa ng makasalanan ay bumabalik lang sa atin sapagkat tayo din naman ay may sala. Ang merong karapatang humatol ay ang Diyos na walang sala. Since all have sinned and continually fall short to the glory of God, Romans 3:23. Lahat tayo nagkasala at tuloy-tuloy daw fall short of the glory of God. So, nung makita ito, alam ko hindi pa yan siguro, ewan ko kasama na sinulat ng Panginoon Romans 3:23. Pero may Old Testament po na may katapat yan, Old Testament, sa Psalms. Hindi ko lang maalala kung anong Psalms, pero yan po ay may katapat sa Psalms na ang tao ay nagdudumali sa paggawa, ang mga paa ay nagdudumali sa paggawa ng masama, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito ang katotohanan na biblical na pundasyon. Una nga, lahat tayo makasalanan. So, aalisin na natin ang sarili natin sa isang pagiging hukom o mapanghatol sapagkat tayo din ay nagkakasala.
So ano yung katotohanan at biblical na pundasyon? All can be forgiven. Kahit sino ka, kahit ano nagawa mo, kahit akto ka nang nakita, meron kang pagkakataong tumanggap ng pagpapatawad. All can be forgiven. Yan ang sinasabi ng Bible. Naparito ako upang hanapin ang mga naliligaw. Sabi ng Panginoon, naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi iligtas sila. John 3:17 says, lahat po tayo dito, ano man ang pagkakamali natin, ano ang pagkakasala natin, tayo po ay kayang patawarin ng Diyos. Because all of us can be forgiven by God. Sabi niya sa babae, I do not condemn you either. Go, from now on, sin no more. Ang sarap. Ikaw yung babae na yon, natatakot ka, kabado ka kasi may alam ka na sinasabi ng batas na mamamatay ka sa pagbato, tapos iniharap ka na at daming tao may hawak ng bato, handa ka ng batuhin, iniharap ka sa Panginoong Jesus. Buti na lang kay Jesus siya iniharap. Hindi sa iba pang mga hukom. Dahil kung sa ibang hukom, patay yung babae na yon. See? Buti na lang kay Jesus, sa Panginoong Jesus siya iniharap. At alam niyo ba si Satanas, inihaharap niya tayo sa Panginoong Jesus palagi. He is always condemning us and telling us, ganyan ka, wala ka ng pag-asa. Pero every time, naiharap niya tayo, kasi siya ay accuser eh. Satan is the accuser. The name Satan is accuser. Lagi sabi niyan, tingnan mo nga yan, sasabihin sa'yo ng Panginoon, I do not condemn her or him. I forgive that person. I die for that person. Mahal ko siya. Binigay ko at inialay ko ang aking buhay para sa kanya. You judge according to the flesh. I am not judging anyone. Every one of us here can be forgiven. Handa tayong patawarin ng Diyos. Lumapit lang tayo sa Kanya. Kung kayo ay niyaya ng inyong mahal sa buhay, inilapit tayo para pa tayo patawarin ng Panginoon. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. So ang pagparito ng Panginoon is salvation for us all. Forgiveness for us all. Ano pa? Lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos sapagkat ang anak na ang nag-declare, hindi ako naparito para kayo'y hatulan, kundi patawarin at iligtas sa inyong mga kasalanan. Pangalawang katotohanan, all can change and be changed. Everyone is given by the Lord to change and change by the Holy Spirit, transformed by the Holy Spirit. Ano sabi niya? Neither I will not condemn you. Go now and sin no more. Sa palagay niyo yung babae na pinatawad, naligtas sa tiyak na kamatayan, babalik pa sa ginagawa niya? Laging pipitik sa kanyang tenga, sa kanyang puso ang words of Christ, words of Jesus. Neither I will condemn you. Go now and sin no more. Mga kapatid, lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pag-asang magbago. Kasi walang tao na hindi nagnanais magbago. Kahit ang pusakal sa diwa at isipan niya, meron siyang hangarin na magbago, pero naiipit na lang siya, walang lakas at walang kakayanan dahil kinakain siya ng sistemang kanyang ginagalawan. Pero pag ikay lumapit sa Panginoon, hindi kanya itataboy. Patatawarin niya tayo at bibigyan tayo ng pagkakataong magbago.
At kung hindi man natin kaya sa mabilisang paraan, gagawin ng Espiritu Santo sa isang prosesong hindi madali. Madali ba magbago? Madali magbago ng isip. Pero ang gawi, ang kinasanayan, ang ating habit, napakahirap gawin yan. Kaya kailangan natin isuko sa pangangasiwa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo at sa tulong ng banal na Espiritu Santo. All can change and be said. And Jesus spoke to them again, I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in darkness but will have light of life. Di ba? I am the light of the world. That is napakalaking pagkakataon for us to change. Because if you expose yourself in light, then you will see kung ano meron sa katawan natin. Tama? Meron bang humaharap sa salamin na nakapatay ang ilaw? Naglalagay ng make-up? Dito po sa mga dalaga, sa mga nanay na talagang minsan inaabot ng ilang minuto at paikot-ikot sa salamin. Pag nag-brown out, biglang magagalit, ay, ano ba yan? Hindi niya na makikita ang sarili niya. Pero tandaan nyo mag-ingat din kasi sabi ng Panginoon, meron daw tao na pagharap sa salamin, tinitingnan niya mabuti, pero pagtalikod, nakalimutan ng kanyang sarili. Dapat hindi po. Pag humarap kayo at ayos na ayos, confident kayo na paglabas nyo, ayos na ayos kayo. Pero pag bukas nyo ng pinto, biglang malakas ang hangin, naku, ano nangyari sa buhok? Malakas ang hangin sa labas. Balik ka uli, ayusin. Because each of us, God has given us a chance to change and be changed by the Lord. Tumulong tayo sa proseso ng Espiritu Santo. Hayaan natin siya ang mag-take over sa karakter natin, sa ating mga attitude, sa ating mga practices, sapagkat mas malakas ang Espiritu. Sabi nga, the flesh are weak, but the Spirit is strong. Teacher, they said to him, this woman was caught in the act of committing adultery. Ang ganda. Sabi niya, teacher, are they really respecting Jesus as teacher? Do they really understood the word rabbi? Ang nagsasabi nito ay nakikinig at naiintindihan ang itinuturo ng rabbi. This woman was caught in committing adultery. Ano ba tinuturo ng Panginoon sa kanyang paglilibot-libot? Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Darating ang pagpapatawad, darating ang pagliligtas. Kung yan naiintindihan nila talaga si teacher, dapat hindi nila gagawin yan. And the reason is to quote Jesus. Ilagay si Jesus sa gitna ng dalawang sitwasyon. Sitwasyon ng pagiging Hudyo, ayon sa utos ni Moses, at sitwasyon na under the Roman government. Either way, kung ano gagawin niya, may mali. Kaya nanahimik siya at nagsimulang magsunod. Now, sana, mga kapatid, kapag tayo tumatawag sa Panginoong Hesus ng Panginoon, ng rabbi, ng teacher, alam natin kung ano tinuturo niya. Ano? Pagpapatawad, pagmamahal, pagmamalasakit, pagtulong. Wala sa kanyang katuruan ang paghatol. Amen? I judge no one. So when we say Jesus Lord, Master, dapat alam natin tinuturo niya. Huwag natin tularan sila. They said teacher, pero hindi naman naintindihan ang tinuturo ng Panginoon. Therefore, sabi ni Pablo sa Corinthians, therefore from now on,
We recognize no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him as in this way no longer. Kita nyo? Sabi ni Paul, kaya nga, simula sa araw na to, nire-recognize namin ang bawat isa na hindi naka-according sa flesh. Meaning, we will not judge anyone else. Kahit noon pa man, ang pagkaalam namin sa Panginoon ay according to the flesh, pero ngayon hindi na yon ang pagkaalam namin sapagkat alam na namin ang kanyang katuruan. Alam na namin ang kanyang pag-ibig. Kilala na namin kung paano kami pinatawad ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinto because Corinthian church is a very carnal church. Palaki ng problema ng simbahan na yan. Division, immorality, kung ano-ano pa. Kasi mali ang pagkakilala sa Panginoon. At mali din ang pagkakilala sa isa't isa, kaya hatulan na lang sila na hatulan. Hiwalayan, division ang nangyayari sa church. Kasi mali ang thinking nila. They are judging according to the flesh. But now, sabi ni Paul, hindi na yon. We recognize no one according to the flesh because everyone in the church was forgiven by Jesus Christ. Amen? Every person has an opportunity to receive God's love and forgiveness. Kung hahatulan natin sila, hinahadlangan natin silang maranasan ang pagmamahal ng Diyos. At ito ngayon ang result. Therefore, if anyone is in Christ, according to Amplified Bible, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 15. I am the vine, you are the branches. Karugtong tayo kay Kristo. Yan ang sabihin ng in Christ. So lahat po tayo ay in Christ. Christian na kay Kristo. Therefore, he is a new creature. Reborn, renewed by the Holy Spirit. John chapter 3. Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. Unless the man is born of water and spirit, he can never enter the kingdom of God. Why? Tayo ay na-born again when we confess Jesus as our Lord and Savior, when we ask forgiveness to Him, nung tayo humingi ng tawad sa Kanya, nagrepent tayo, at si Jesus ay binigyan natin ng pagkakataon sa buhay natin maging Panginoon, tagapagligtas, we are new creature. Therefore, the all things, the former moral, spiritual condition has passed away. So, hindi na tayo mapanghatol. Hindi na according to the flesh ang judgment natin. Di ba? This is biblical foundations that we need to really stand on. Para maging firm tayo bilang Kristiyano sa ating pakikitungo, sa ating kapwa, sa ating kapatid. Behold, new things have come because spiritual awakening brings new life. Ang ganda yun, no? Maganda kaya i-present yun. Ipipresent ka. Behold, di ba ganun sabihin, no? Pinipresent siya. Inihaharap sa harapan. Ayan na siya. Ayan na yung binago ng Diyos. Ayan na yung inalis. Wala na sa kanyang dating pag-uugali. Wala na yung dating niyang karakter. Tinanggal na ng Panginoon. Pinuroseso na siya ng Diyos. Bagaman siya nagkakamali pa rin, pero hindi na siya namumuhay sa kanyang pagkakasala. Ganyan tayo inihaharap ng Diyos sa mga tao. Kaya mga kapatid, kung tayo may tumatanggap ng paghatol ng tao, huwag po tayong mabalisa. Bakit? Ang Diyos na matuwid sa lahat, hinatulan po tayo na walang sala. Amen? Kaya be confident on that. So, next, all who believe is set free. Attend po kayo na ating set free. Kami po ay nasa ilang session na tayo, 6 na sessions. Pero I will bring it to the young people kasi talagang maganda na maintindihan natin yan. You will know the truth and the truth will set you free.
First, John chapter 14, ayun. 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. You will know the truth, and the truth will set you free. Tayo'y pinatawad, hindi na tayo hatulan. The truth is, dapat din nating patawarin at huwag hatulan ng iba. Tayo'y minahal at walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos. Tayo'y magmamahal sa abot ng ating makakaya at pag hindi na natin kaya, hingi natin ang tulong ng Diyos, Espiritu Santo. You will know the truth, and the truth will set you free. Therefore, if the Son sets you free, you really will be free. Nandiyan sa John chapter 8. Tingnan nyo, intindihin nyo, punta tayo uli sa senaryo, ikaw yung babaeng naandoon. Kinakabahan, natatakot. Pagtingala mo, ang mga tao may dalang bato, ang lalaki. At sinasabi, hahatulan ka na ayon sa batas ni Moses. Aantay lang namin ang verdict through Jesus Christ. Kasi si Jesus ang inaantay nila magsalita eh. Siguro sinabi na pa, go, bahala kayo, go, sige, hindi eh. He wrote on the ground and said, Leviticus 20, John, at kung ano pa. Mga kapatid, hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Hindi na po tayo alipin ng galit sapagkat inalis na ng Diyos ang galit niya sa atin. Tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Kaya dapat din po tayong magpatawad. Hindi ko sinasabi hindi na kayo nagagalit. Ako nagagalit din. Alam niya ng mga anak ko. Pero every time magagalit, huwag tayong magkakasala. Kung maaari, huwag tayong makapanakit, huwag tayong makapagsalita ng mga masalita, at huwag nating itatanim sa puso ang ating galit. Doon tayo nagkakasala. Yun yung pinag-aralan namin. Di ba ano yung stages na yon? Last ano? Di ba? Hurt, tapos disappointments, tapos resentment, tapos anger, tapos ng anger, hate, tapos ng hate, revenge, tapos bitter root. Ang hirap ng bunutin. Kaya sa umpisa pa lang, ilapit na natin sa Panginoon. Ang sagot ni Yahweh, hindi pala yan. Dati yan, hindi ka natanggal. Ito ang katotohanan. All are committing sins. Walang exemption. Lahat ang sinabi dyan. All will be and can be forgiven kahit kaano kadami at kalaki ang sins na iyong sa paningin. Tayo lang naman nagme-measure ng kasalanan eh. Ang Diyos, lahat patatawarin niya. All who believe are forgiven, therefore can change and be changed. Amen? Dahil tayo pinatawad na nilinis na meron tayong pagkakataong magbago at babaguhin talaga tayo ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit niya tayo ginawang anak niya para maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. All who believe is set free sa mga kaparaanan at uri ng pagtingin ng mundo sa lahat ng bagay. See? Lahat tayo pinalaya ng Diyos sa mga paraan at uri ng pagtingin ng mga mundo sa lahat ng bagay. Magiging iba ang perspective natin, magiging iba ang batayan natin, ang standards natin, sapagkat ang standard natin ay mababa. Ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas, ibababa. Mas magandang gamitin ang ibabagsak. At ang nagpapakababa ay itataas. Sino magtataas? Ang Diyos. Sino magbabagsak? Ang Diyos. Yung ginamit po doon na humbled, yan diniscuss namin nakaraan. Ibig sabihin to, humiliation. Ganun ang ibig sabihin. Matakot tayo kapag ang Diyos ang gumawa ng way para ipahiya niya tayo. Kaya dapat po tayo laging mapagpakumbaba. Ibinalik ko po itong verse na to, kasi yan din po ang verse na nakaraan, tama po? Naalala nyo? Sino nakaalala nung sermon nung Sunday? Di nyo naalala.
Kawikaan 3:5 and 8. Sabi diyan, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Don't base your judgment on the flesh, but on God's love and compassion. So pagka ganon, wala ka ng judgment. Hindi mo na siya hahatulan. Tama ba? Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin. Kapag nagagalit ka, hinahatulan ka, alalahanin mo ang Diyos na nagpatawad sa atin at nagpatawad din sa kapwa o sa ano. Kaya dapat marunong tayo magpatawad. Upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang paghati, gagaling ang iyong sugat. Sarap, no? This is the verse we need to stand firm. Ngayon, biblical foundations. Basahin natin ang Biblia. Pag-aralan natin ang Biblia. Sapagkat yan natin makikita ang mga pundasyong magpapatatag sa atin sa paglakad natin sa mundo ito. So ano yung pwede nating i-take out? Tandaan ninyo, lahat nagkakasala. Kaya posibleng magawan ka ng pagkakasala. Posibleng masasaktan ka nila. Lahat can be forgiven, kaya posible din na pwede natin din silang patawarin. Because everybody deserves forgiveness. Kahit ang pinakapusakal na mamamatay tao deserve forgiveness. Pero paano pag heinous yung crime? Ang sakit eh. Leave it to God. Leave it to God. Your emotions, your thoughts, your feelings. Mahirap yun. Napakalaking struggle. I read a story, dito ako tatapusin para makita natin yung diwa. No? During that story happened that regime ng mga ang mga Japanese dito sa Pilipinas. So lahat ng mga pinaparatang ng mga tawag sa kanila? Hukbalahak ba 'yon? Hukbalahap. Ano tawag? Sabi ganyan, lumalaban sa Tapos mayroong kasamahan na Pilipino na may nakasaklob na bayong na may butas. Ang tawag doon, makapili. Kung makapili naman to, patay lahat ang mapipili. Yun. So, itinuro yung bahay ng isang mag-anak, may doktor yung tatay. Tinuro na siya pinuntahan ng mga Japan, ng mga Hapones. Yung anak inilagay sa kisame at may butas yung kisame. Kitang-kita niya kung paano ni-rape ang nanay niya, kung paano brutal na pinatay ang kanyang nanay at tatay. Umiiyak siya, wala siyang magawa. Tapos may nakakita sa kanya isang na inampon siya. Pinag-aral, naging doktor. Lumipas ang ilang panahon, nagtagpo ang pumatay sa kanyang nanay at tatay. Mukhang-mukha niya, tandang-tanda niya, this is my chance. Lalagyan ko lang ng kaunti ng chemical ang kanyang wala, hindi halata. I get even. Pero nag-sink in sa mind niya ang word na siya ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan because ang nakapag-adapt sa kanya, Christian couples. At habang lumalaki siya, itinuturo ang pagmamahal, ipinakita ang pagmamahal, ipinakita kung paano siya mamahalin, paano magpatawad every now and then, laging forgiveness. The Lord is God who is merciful. Alam niyo, hindi niya ginawa, hindi niya tinuloy kasi nag-sink sa mind niya, nag-flash sa mind niya, nakita niya kung paano siya minahal ng mga tao nagmamahal sa Diyos. Inalis niya at kinausap niya ang matandang Hapon. I knew you. You killed, murdered my parents. But I will not kill you. I forgive you. Because God in Jesus forgave me all my sins, my hatred. Lahat ng galit ko sa iyo, lahat ng sama ng loob ko sa mundo, pinatawad ng Diyos. Kaya pinapatawad kita gaya ng pagpapatawad ni Kristo. Mahal ka niya. Sinyeran niya ng gospel.
Umiyak si Japan, niyakap niya. At naging mag-close friends. Mahirap gawin yon, tama. Pero pinawi ng Diyos, binago ang isip ng Diyos sa pag-ibig. Kaya ibinigay niya ang nararapat sa tao. Everybody deserves forgiveness. Because pinatawad tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, another take out is this: give others chance to change. Help them, bring them the gospel, pray for them. Kapag si Jesus nasa kanya na, and then ang control and power to change nasa Diyos, wala sa atin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. At habang siya'y binabago ng Panginoon, samahan natin siya. Tayo'y sama-samang magbabago. Kapag nangyayari to, tatatag tayo at mananatiling nakatayo kahit anong mga pagsubok at hamon sa buhay. Let's pray. Panginoon, kami nga po ay nagpapasalamat sa mga salitang aming natunghayan sa umagang ito. Inilagay namin ang aming sarili sa pariseyo na madalas ay bumabatay ang paghatol ayon sa aming kaisipan, sa aming according to the flesh, according to what meet the eyes, but never ever looking inside the emotion, the feelings, the mind of the person who are being judged. Salamat din, Lord, sapagkat nilagay niyo po ang aming sarili sa isang babaeng makasalanan na di namin kayang iligtas ang aming sarili. Wala pong iba magpapatawad sa amin kundi kayo, Panginoon, para alisin ang mga pagkakasalang nagawa namin, para tanggalin kami sa bigat at hirap na nararamdaman namin dahil sa mga kasalanan ito. Thank you, God. Thank you, Jesus, because you came to the world not to judge us, but to save us. At nararanasan na namin ang blessing na to, Panginoon. Kaya, Lord, sa paglabas namin sa lugar na to, ang dadalahin namin na mensahe ay ang tinanggap namin pag-ibig mula sa iyo. Mensahe ng pagpapatawad, mensahe ng pagmamahal, mensahe ng pag-unawa, at pagtulong sa kapwa upang hindi po sila lalo pang maalipin ng pagkakasala. Ibabahagi po namin ng iyong salita, ang pag-ibig ninyo, upang sila inyo ring aabutin at babaguhin. Salamat po, Diyos, kung meron man kami sa karanasan namin, nahirapan kami magpatawad, nahirapan kami i-let go. Lord, deal with us. Deal with us. We surrender to you these feelings, these emotions, this thought. Sinusuko namin sa inyo. At inilalagay sa inyong kapangyarihan, pagmamahal at pagpapatawad. In Jesus' name. Amen.